Alright, welcome to my channel, Share Your Story, Ronnie Harobel. Maraming salamat po actually sa patuloy na pagsusuporta. At kung hindi pa kayo subscribe na po kayo at paki-like din po. At whatever you hear, you can comment. And yes po. At anyway, kanina kasi po ay napakahaba po ng Senate hearing, yung ikatlong Senate hearing. Natuloy din po kasi nung ikalawa ay wala pong dumalo. So ito ay talagang grabe ang haba ng oras na kanila pong pinag-usapan doon. Talagang bakbakan dito, sagot doon, at talagang diga doon sa RA 9815 at sa Articles 59. So ito po yung nagiging magandang pag-unawa po na kahit hindi po tayo po yung mga abogado po, pero nagkakaroon po tayo ng kaunawaan pagdating po sa law. Anyway, ito po ngayon pag-usapan natin dahil po sa nangyari kanina, no, patungkol po sa isang ambasador, no, si Ambassador Marcos Lacanilao was cited in contempt for his inconsistent response sa bawat tanong and every question. Ay doon po siya nagkakaproblema dahil po hindi po nakakatugma. Oh no, kawawa naman. Pero siyempre, no, kailangan po talagang maintindihan nitong taong to, no, si Ambassador Marcos Lacanilao, na kung ano pong ginawa nila sa ating former President Rodrigo Roa Duterte. At ito po yung pinag-uusapan. Siyempre nandoon na yun si FPRD sa ICC. So ang tintumbok na lang dito ay kung sino ang nagpapahuli o sino ba talaga ang mga taong sa likod na ito. Although si Secretary Remulla ay medyo inaamin, pero ewan ko lang. So anyway, dito po tayo sa subject na ating pong tatakil patungkol po kay Ambassador Marcos Lacanilao. Paano po siya na cited in contempt? Anyway, para sa akin, halos na siguro sila cited in contempt na yun eh. No, si General Marvel ba? O si General Turi, simply ang SRG. No? Parang feeling ano na eh, pero mahirap kasi magsalita. Pero anyway, ito po ang nangyari kasi. So, bakit ba na-contempt si Ambassador Marcos? Kasi doon pala nakita na halos po kanya na po ang perma. Siya rin po ang nag-present ng kanyang sarili. I don't know kung ano po talaga ang kanyang plano sa kanyang buhay. Kaya sa bawat tanong, nakaw, huling-huli ka. No? Ambassador Marcos Lacanilao. So, kaya nga, pero bago na tayo pupunta doon ay ating pong pa rin ay ating pa-supportaran po ang aking mga members, no, si Coley JC Channel. Please subscribe here at supportaran nyo rin po ang kanyang channel. Kaya din po si Sir Larry Mix Vlog. Huwag nyo rin po kalimutan si Sir Larry Mix Vlog na aking kaibigan si Kabsat Larry. So, inyo po siyang supportaran at subscribe din po ang kanyang channel. Din po ang mabait kong matagal na kaibigan sa YT, si Ma'am Marivic Perez or Marivic Perez. Salamat po ma'am at pagpalain po kayo, patuloy na pagpalain po kayo. At sana po bigyan po kayo ng lakas ng Panginoon sa inyong trabaho po dyan sa bilang OFW. And ganit po ang aking kapatid na si Kalibangan Official na pakisubscribe din po. Kailangan niya po ng watch hours din po yan. Dahil po nga na-demonetize po ang kanyang channel dahil po sa politics. So ingat po tayo. Sabi niya nga, ingat ka pastor, baka ma-demonetize din yung ingatan mo yung channel. So dahil parami na po talaga nagpa-fact check, no, sa mga vlog. Kita nyo, dapat nga ang subject ngayon natin ngayon ay patungkol po sa mga vloggers. Kaya lang, siyempre may nagkaroon po ng third session ng Senate hearing session. So ito po ang ating ngayon itatakil at napakaganda pong mga
pag-uusap nito at talagang magkakaroon po tayo ng excitement at na maunawaan po natin ang kaulugan kung bakit nangyayari ito sa Pilipinas. Okay, so supportahan niyo po si aking kapatid, si Kalibangan official, and also ang aking pong second channel. Huwag niyo pong pakalimutan i-subscribe nyo rin po, at ang lahat po ng aming ginagawa sa church ministry ay dyan na po, dito na po i-upload. Okay, dito na po i-upload ang bawat po ministry na aming ginagawa. Sa ngayon ay rest po kami kasi financially po talaga talagang grabe problema namin ngayon sa financial. So pero patuloy lang po pinapalago itong channel para for the next ay yes po, monetize din po natin ito. So tulungan-tulungan lang po tayo sa bawat isa, lalo na po sa mga vloggers na nandito at sa mga nanood. Maraming salamat po sa mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong support talaga. So ngayon ay dito po tayo sa ating subject o tatakil na ating pag-usapan sa video reaction. So ating pong panuorin ito ngayon kung ano nangyari po sa kay Ambassador Marcos Lacanilao. Ambassador Lacanilao, I find your answers very misleading eh. Kanina pa yung sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court, competent judicial authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. I'm giving you a chance. Opo, ano po yung Mr. Senator, kung ano po yung nabanggit ko kanina? Yun po. Nandoon ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor. Nandoon ka. Hindi mo rin alam, hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Yes, Mr. Senator. So you are lying. You are lying. Madam Chair, I move to cite in contempt Ambassador Lacanilao. As chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanilao in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero halata na nagsinungaling ka. Nasa dokumento harap-harapan na po. Mahirap naman yung ganito, konting respeto po. Again, may I clarify? Sir, saan siya dedetain? But were you told kung ma-detain ka? Pakiliw mo yun. Yung clear lang. Did you try to appeal, sir? Wala ka na sa ID. Ano sabi nila? I don't know. Nandiyan lang ha? Please. Ambassador Lacanilao. All right. So yun po. So nakikita natin, di ba, kung ano pong nangyari at talagang kinukuha na siya ng interview ng mga reporters o mga media sa kanyang sitwasyon, pero never siya po sumasagot. Yan po kasi alam nyo, may mga sitwasyon na minsan may hirap intindihin, pero kung may kasalanan ka talaga ay harap ka talaga sa kahit sino ka pa man. No man is above the law. Kahit anong posisyon na yan. So we are all subject to the law. Kaya lang ang iba
netwest yung law eh. Maraming lusot, nilusot, no? Ginagawa ng paraan ng lusot, pero tandaan natin, saan ka man pumunta ay talagang andyan yan, babanggain ka talaga ng katotohanan at hindi natin matatago yan. Kaya po isa po si Ambassador Marcos Lacanilao was cited in contempt because why? Because of his inconsistent response of whatever asking questions na o tinatanong po sa kanya ay wala pong tamang sagot. At iba-iba po. At alam nyo kasi ang naging problema dito ay nagtuturuan pa sila. Nagtuturuan. So ngayon, let us study about hindi naman po ako abogado, but I studied and I read this, and hindi na natin po kailangan pong i-enhance o elaborate kasi yun na po ang sinasabi po ng cited in contempt. So ito ang sinasabi po sa cited in contempt, that what is the cited in contempt of court. So being cited in contempt of court means being formally accused of actions that disrespect of obstruct the court's authority, potentially leading to penalties like fines or imprisonment. So meaning, ikukulong ka talaga. Nadinig ko kanina kay Senador Alan Peter Cayetano, 4 years. 4 years na ikukulong. 4 years po yun. So, yun po ang sabi po sa cited in contempt of court. So ngayon, ano po yung mga natawag po ng examples of contempt? Ito na pong kinuha ko dito, kasi yun po ang nabasa ko. Ito ay pinaka-importante lang. Okay, so examples of contempt is number 1 is disobeying a court order. Okay, disobeying a court order. Then number 2 is interfering with witnesses of evidence. Interfering with witnesses of evidence. Number 3 is making false statements in the court. Ito yung nangyari kay Ambassador Marcos Lacanilao. Making false statements in the court. In court. So, paiba-iba yung kanyang mga statement. So, doon po. Nawarningan na siya. Ilang bisis na po siya winaringan ni Senador Bato po at ni Senador Amy Marcos, ay hindi pa rin siya po nagkatugma. Hindi pa rin po nakatugma ang kanyang mga sinabi. Okay. Ika-4, ito rin po ang sinabi is disrupting court. Disrupting court proceedings. Disrupting. Actually, marami na po doon dapat Isa na po yung si Secretary po, si Boying. Nakainis. Number 5 is failing to comply with subpoena. So kung hindi po sila lumusot, yun po ang mangyari talaga sa kanila. Yung sinasabi pong subpoena, talaga pong i-contempt po talaga sila. Pero mayroon pong next na hearing. At ako lang po talagang i-contempt na po sila lahat. Kasi kung actually binayas na po, binaliwala po nila ang Supreme Court. The abuse po, the authority. Parang SOG na po ang naging judge po, hindi po yung Supreme Court. Buti na lang nandyan ang ating legislative, ang Senate, talagang yes, that's why kailangan po talaga natin ang legislative para po suportaran ang Supreme Court, dahil po ang ating executive power ay nagkaroon po ng abuse of authority. So kailangan po kasi dito sa Pilipinas meron lang pong tatlo yon. Executive power from the president, then second is the judiciary, which is from the Supreme Court, and number 3 is from the legislative, which is the Senate. So that's why maraming salamat po sa mga senator na talagang nanguna, Senador Amy Marcos,
And Senador Bato naging matapang din po, at ganyan po ay kasi si Senador Bato ay isa rin po yan ang talagang target nila para dalhin po sa ICC din dahil po sa war on drugs. Then ikatatlo ay din po yes, si Senador Alan Peter Cayetano, salamat po sa inyong tatlo po. Siyempre nandiyan din po si Ruben Padilla, Senador Ruben Padilla, si Senador Bongo, at pero maraming salamat po lalo na po sa tatlo, Senador Peter Cayetano, Senador Amy Marcos, and Senador Bato. So I salute you, both of you, na talagang yes. So that's why yan po ang nangyari po kay Ambassador Marcos Lacanilao was cited in contempt because for his inconsistent response. So yan po ang example, ito ang ating pinag-aralan at nabasa po. So babasahin mo na, hindi mo na kailangan niyang twist, diba? So anyway, maraming salamat sa pakinig po. Sana po mayroon po kayong natutunan at naunawaan sa ating pong pinag-uusapan sa bagong video na ito. Okay, so next video ay mag-uusap po tayo ulit, at ating pong pag-uusapan pa rin patuloy natin yung vloggers, at ganun po patuloy natin yung nangyari din po sa Senate hearing, ikatatlong Senate hearing. Marami pa tayong pag-uusapan. Actually, kulang pa ito. Okay lang po. Kasi kailang nakapagod talagang maging ganito pala yung mag-video reaction kasi medyo mahaba na. Pero I am so excited to tell you about this, what happened. And I hope the Lord will help me to deliver you to you in a good way without bias. And sana po ay magiging pagpapala po ang lahat sa atin, at gabayan po tayo ng ating Panginoon. At alam nyo kasi hindi na po magandang sitwasyon ng ating Pilipinas, lalo na po ngayon sa trade war. Pag-usapan din natin yung trade war, no, sa China at sa Amerika po. Nakakalungkot marinig mo yan, 50% tariff. Sa Pilipinas nga is 17% tariff ng pinapataw sa atin. So kaya lalo tayong maghihirap nito dahil simply tataas po ang mga bilihin o mga prices. So let's pray together. Let's ask the Lord will control everything, na sana po ang Diyos ay at tayo po ay magiging normal ang ating pamumuhay bilang mga civilian po. So manalig po tayo sa ating Panginoon. Let us always trust the Lord with all our heart, because I believe that the Lord will protect those people who live rightly according to His word. So yung mga matuwid na tao na patuloy na gumagawa at sa habag ng Panginoon. So alam natin yung Bible, pag nasabi po according to the Bible that you will reap what we sow. Okay? You will reap what you sow. So kung ano pong tinanim mo, aanihin mo yan. So ito na ngayon, mag-aani po ang mga taong ito. So let's pray also for former President Rodrigo Roa Duterte. At the same time, let's pray for President Marcos Jr. Although we know that what happened to him, and so many people are now talagang nandyan po ang pag-a-attack sa kanya. So nakakalungkot sa pangyayari, because they are unity, may nagkawatak-watak at talagang nasira po sila. So let's pray also for Vice President Sara Duterte. Sana po election na po next month. So let's vote the right people para po ilagay po sila sa tao po, ang ilagay natin yung mga taong tama na talagang makakatulong po sa bansang Pilipinas. Okay, so dahil po, tandaan po natin, hindi po ang Diyos ang naglalagay, tayo po ang naglalagay. Kaya po mag-ingat po tayo. Okay, tandaan po natin yan. Kung pag-usapan natin ng biblical, ayaw talaga ng Panginoon ng ganitong political
Dahil po, ang Diyos, He is the King of Kings and the Lord of Lords. Siya po ang Diyos. Bakit pa po tayo maglagay po ng mga leader? Gusto nga ng Panginoon, siya na pong leader. Siya na po ang Diyos. Siya na po ang sambahin natin. Pero ang tao, sa simula po, sa panahon ni King Solomon, ni King Saul, sorry, ang tao po humingi sa panahon ni Prophet Samuel. Mungis na ng leader, ayun po ay si King Saul. Although this is another subject, pero yun po ang totoo. So, sana po kaya ito na po. So, let's vote. The right people will lead and to respect our laws. Kung talagang mahal po ng mga leader na ito ang kanilang bayan, magserbisyo po sila ng totoo, hindi po sa pera. So, this is Share Story, Ronnie Robel or Pastor Ronnie Robel, na patuloy po na maghayag at to this way of commentary or review or video reaction. So, see you again, okay, in the next vlog, and my FHU. See you, bye-bye, and God bless you all in the name of Jesus Christ. Bye-bye, everyone. See you in the next video.